Iniimbestigahan na ang umano'y hacking ng Facebook page ng Philippine Charity Sweepstakes Office at kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology Cybercrime Investigation and Coordinating Center na may mga na-post na hubad na larawan sa Facebook page ng PCSO. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin Assistant Secretary Aboy Paraiso, ang tagapagsalita ng DICT. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood at saka taga-pakinig po. Kumusta po yung investigasyon sa umano'y hacking sa Facebook page ng PCSO? Kahapon, kinausap natin and we're in constant communication and coordination with the PCSO. Pinaalam natin sa kanila about incident. Kagad-agad naman silang tumugon. At naglabas ng official statement nila. Upon initial investigation ng PCSO, nakumpirma natin na hindi naman ito an incident of hacking. This is an unauthorized activity or an unwanted activity by one of the personnel, particularly done sa nangangasiwa at nangangalaga na Facebook page nila. So kayo po, sabi nyo po, ay pinaalam nyo sa kanila. So hindi po nila alam na may mga ganitong post at kayo po ang nag-call ng attention sa PCSO. Nung tumawag ko kami, they were, proactively tinawagan namin ng PCSO and nung tinawagan naman namin sila, at that particular moment, alam naman nila yung incident na nangyari. So, doon lang nagsimula yung coordination at saka communication ng DICT at ng PCSO. So, ang lumalabas po, yung nagmamanage ng page, namali ng post. One of the personnels of PCSO na nagmamanage, there are apparently marami siguro sila nagmamanage ng page, but one of their personnels had an unauthorized activity, tapos doon pumasok yung postings na yun ng mga hubad na litrato, tsaka yung mga unwanted and obscene pictures in their Facebook page. Sabi nyo nga po, marami kasing nagmamanage. Yan po, pag ganyang marami nagmamanage, talagang delikado or mas malapit dito sa mga ganitong klaseng aksidente. So ano po ang inyong nai-advise na lamang po sa PCSO? Maybe limit the people that manages the Facebook page? That's one of the recourses ng PCSO. Ayun naman natin yung pangunahan ng kanilang investigasyon at kanilang mga gagawin. Pero one of the advices of DICT is really to maintain a cybersecurity hygiene when it comes to their cybersecurity page. Ayun sa cybersecurity nila. Fortunately, this is with regards only to their social media page. Hindi naman naapektuhan yung talaga sistema ng PCSO. Pero nagpapasalamat din tayo sa mga tagapangasiwa ng PCSO headed by GML Robles na proactively sila ang humingi ng tulong sa DICT para mag-conduct tayo ng VAPT testing natin doon sa mga systems nila to assess their cybersecurity capabilities at integrity ng systems nila. So ngayon wala na-down na po yung mga nude photos. They voluntarily took down their Facebook page yesterday. Tingin ko naman tinanggal na rin nila yung mga nude photos na yun. They are in constant communication naman din sa Meta. We have to understand, Ma'am Cheryl, yung mga Facebook page or other social media pages na to, hindi talaga tayo nangangasiwa. Whether it's an individual or an institution, nakiki-platform lang tayo dito sa mga social media platforms na to. So talaga sila ang nangangasiwa. So I think they're already in constant communication with Meta for their Facebook page. Kisingit ko na rin po ang inilabas ninyong kampanya kontra scam ngayong Pasko, ang 12 Scams of Christmas. Alin po sa mga ito ang pinakamaraming nabiktima, Asek? Right now, because of the Christmas season, yung mga Christmas rush natin, yung mga shopping rush natin para sa mga regalo, tayo naman mga Pinoy mapagbigay talaga. Ang pinakamarami talaga yung mga online sellers, online scams with regards to shopping, tsaka yung delivery ng mga to. Pinapayuhan natin ng mga kababayan natin na mag-ingat pagdating dito sa mga, if it's too good to be true, it's probably not true, Ma'am Cheryl. Ano po ang paalala nyo sa publiko para makaiwas dito at ano ang dapat gawin kung mabiktima po nito?
Pinapaalala ko na CICC, which is an attached agency of the DICT, na parati ho tayo magduda, mag-report, pagmatsyag dito sa mga offers with regards to yung mga Christmas shoppings ho natin. At tapos meron naman ho tayong Scam Watch Pilipinas na pwede naman ho natin tawagan when it comes to these particular transactions na tingin natin nabiktima ho tayo or nagdududa ho tayo para naman for purposes of prevention, Ma'am Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Aboy Paraiso ng DICT. Magandang hapon po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.